Okay, so after that series of losses or that big loss, nagkaroon ba kayong mga internal problems na nagsisihan ba sa loob ng team or meron bang nag-aaway? Sa amin, wala kasing ganun eh. Walang sisiyan na, walang turuan na ito kasi, ito ganyan eh. Ganun minold nila Coach Eric yung team eh. Parang, hindi pwedeng kasalanan lang ng isa eh. Kasalanan talaga ng lahat. So wala kaming, there's no pointing fingers. Actually, everyone nga na nagsasabi na, my fault, na ganun. Wala yung, ikaw kasi kasalanan mo, ganun, ganyan. Wala, pero akuin mo yung mali, yun, lahat sila, lahat. Okay, so obviously it was a disappointing finish for you guys, even if nakapasok kayo sa Final Four for the first time in 10 years. Si Ray Ray Parks, paalis na. How did you approach the following season na wala na siya? Yun nga, nag-announce si Ray na hindi niya nalalaroin yung ano niya, di ba? Yung last year niya. Easy 20 points yun, yung mawawala sa'yo. Sabihin natin 20 points, 8 rebounds, 5 assists. Easy, di ba? Ang laking pupunuin. Sabi namin, kaya ba namin to? Wala si Ray. Tapos wala si Embe, wala na. Si Alfred. Pero yung team na yun talaga, we refuse to lose. Parang grabe talaga yung ng team na yun. Character ng team na yun, grabe. Tuwing may pinagdadaanan kami, parang sinasabi sa amin na nila coach na dig deep kung ano yung mga pinagdaanan nyo. So parang nung na si Ray na hindi nga maglalaro, sabi namin na parang tinik namin as positive na parang sige, next man up. Kung walang i-score sa atin, kung di tayo makascore, edi huwag na natin sila pa-score. Ganun ang mentality namin eh. Yun nga, sabi ko nga kanina, yung team na yun sobrang special kasi we refuse to lose talaga. Kasi ang captain po namin nun, si Glenn Cobuntin eh. Kapag nagloko-loko ka kay Glenn, patay ka kay Glenn. Sino ba di matatakot kay Glenn doon, di ba? Laki ni Glenn eh. Laki ng katawan. Agile. Pag nag-screw up ka sa practice, pag nagalit si Glenn, kung nag-iisip ka, hindi ka lalaban eh. Di ba? So, yung leadership din ni Glenn, pati ni Jello, tsaka nila Troy yung sa amin. Lahat sila parang tumayong leader namin. Naalala ko yung yung NU team na yan, Jay, na yung identity nyo sobrang bagal, sobrang defensive, you would be involved in ugly games, tinatawag nila, and you would win the ugly games. Now, you defeated Ateneo in the Final Four. How did all of those heartbreaks before all of that motivated you to come out stronger? Entering to the Final Four, parang may may kumpiyansa kami kasi kontrapelo sa amin yung Ateneo eh. Kontrapelo kami sa kanila eh. Parang that time kasi eliminations di sila nanalo sa amin. So parang thinking namin, talunin muna natin sa to, tapos tingnan natin. Well, knowing Ateneo naman, Final Four, iba na yung di ba? Iba na yung atmosphere sa Final Four. Walang game plan namin, kailangan walang contributions yung Ateneo 6-man, which is the crowd. Okay, so nakarating na kayo ng finals, pero natalo kayo sa FEU Game 1. Explain naman what happened after that game and how were you able to come back for game number 2 in front of our record crowd? So nung game 1 kasi parang may jet lag pa eh. Yung tawag namin eh. Parang may jet lag pa na kakapasok lang ng finals. Parang di pa kami makapaniwala ba na sa finals ba talaga tayo? Tapos nung game 2 na, parang na, sige, turn on na. Na. Couple of adjustments lang naman nung game 2, parang same as game 1 lang. Parang hindi kami mentally ready nung game 1 eh. So parang yung sabi namin sarili namin, parang game 2. Ito na yung game 1 natin. Sige, laro na tayo Ayun, naglaro, nag-response lahat. Kayo ba, napansin nyo sa warm-ups pa lang or during the game, nakikita nyo ba na nape-pressure na yung FEU, na nasa kanila yung pressure na manalo, na lamang sila sa series and everybody thought na sila talaga yung may advantage? Siguro lahat naman ng team ganun kapag nanalo ka ng game 1. Kasi may pressure ka na. Kapag hindi mo tinalo ng game 2 yan, magpapalit ng momentum eh. Di ba? Sa amin kasi wala talagang pressure eh. Kasi unang-una nga, hindi namin expected na makakarating kami ng finals eh. So parang nasa kanila lahat ng pressure. So kami, wala, laro lang talaga. So napag-uusapan talaga yon na
na-break niyo yung attendance record sa Araneta, una, Game 2, na almost 25,000. And then Game 3, more than 25,000 ang record sa Araneta. Kayo ng FEU ang naka-establish nun. I mean, how do you feel? And how were you able to do that? Yeah, oo, hanggang ngayon pinagmamalaki ko yun. On a Wednesday. How did you attract this crowd? Parang kasi nga, NUFEU, di ba? Hindi naman kami mga bigating school na hindi naman kami ganun kalaki ang school, yung population namin. Especially kami, NU, hindi ganun kalaki pa yung population namin. So parang expected namin parang baka konti lang manood Pero pagdating nung Game 3, saan galing itong mga taong to? Sabi, sino itong mga to? Di mo mga estudyante lahat yan. Mga alumni. Yan, mga alumni namin, tsaka yung mga tiga Sampaloc. Nanood sila lahat. Full force. Yan, mga families namin. So, nakaka-overwhelm lang talaga na makita mo na ganun yung support sa inyo. Okay, in Game 3, you won convincingly. Okay na, nag-champion na kayo. So, how was the celebration on court, tapos sa locker room, and then even in days after? Kwento mo naman sa amin. Yung funny thing nga kasi, kilala mo si Coach Eric, sobrang simple niya, di ba? Ayaw niya yung mga gesture, yung mga, di ba, yung mga, ganun, ayaw niya yung mga ganun eh. Eh ako, sabi ko sa sarili ko, Game 3 na, bahala kayo kung sino magalit sa akin. Basta pag na-shoot ako ng 3 points, mag-ano ako, gagawa ako ng celebration ko. Yun nga, parang nag-enjoy na lang kami. Tapos pagdating nung entering fourth quarter, parang nakita namin, parang kaya. Parang eto na yun Tapos pabawas na yung oras. Konti na lang, konting tiyaga pa. Yun na, nung umano na yung final buzzer. Sobrang, parang lumulutang ka na sa Cloud9. Nung nalaman nyo na ang tapos na, tapos, champion kami. Tapos parang, ang tagal pa pumasok sa isip mo na, totoo ba to? Totoo ba yung nangyayari? Pinag-uusapan yung history, yung 60 years na break yung curse na hindi kayo nanalo ng championship. Do you understand yung magnitude na nagawa nyo during that year? Nung nanalo kami, parang hindi pa eh. Pero nung mga dumating na yung mga media, mga interviews, mga guesting, basta ang dami eh. Ang dami na. Doon na pumasok sa isip namin, ang laki pala nung naano natin sa school na iambag natin. Okay, Jay, sa finals, may naalala ka bang signature play mo or any of your teammates from the finals, yung naging parang signature play ng finals na yon? Yung layup ni Glenn na N1. Fourth quarter na eh. Parang last 3 minutes, 2 minutes. Sa amin na talaga yung momentum. Lumayap si Glenn. Tapos, yung moment na yon, hindi niya alam na nandun yung parents niya. Pinalipad yung parents niya nila Sir Manny dito sa Manila para manood ng finals game 3. Hindi alam ni Glenn. Wala siyang idea. So, pag layup niya, foul counted. Pagtingin niya doon sa bench namin, nandun yung daddy niya, pati yung mom niya. Naiyak na si Glenn. So parang yun yung namin na hindi namin makakalimutan. Parang sobrang sweet talaga nung championship tsaka nung moment na yun.